iba't ibang panig ng Africa tulad ng Congo at Nigeria, may mga sasakyang dapat sana'y binenta na sa mga magbabakal o pinamigay na lang. Mukha na silang kinain ng kalawang, tinadtad ng panahon at sinumpa ng mga inhinyero. Pero sa mga mekanikong ito, walang kotseng baldado. Kahit walang computer scanner, walang hydraulic lift, walang matinong pyesa at madalas ang tanging dumi sa kanilang kuko ang laging bago. Ang madalas na gamit lang nila, martilyo, alambre, welding, lumang gulong at matinding pananalig kay Lord. Dito ang check engine light ay hindi warning, dekorasyon lang. Ito ang mundo ng mga street mechanic ng Africa, kung saan ang mga kotse ay hindi basta nire-repair, kinakausap, pinapalo, sinisigawan at kapag matigas ang ulo, dinadasalan ng may halong mura. Sa gilid ng mataong kalsada, makikita mo ang isang eksenang parang car surgery pero walang operating room. May piyesang nakahilera sa lupa, may mekanikong parang galing sa bangang umuusok at may mga miron na walang ambag pero parang sila ang board of directors. Sa mga ganitong talyer, hindi kailangan ng malaking gusali. May lilim o wala. Basta may pambayad ka, bebembangin. Ora mismo, walang arte. Kahit punit, basag o kahit wasak na kotse. Gagawin nila ang imposible bago ka pa matapos magbilang ng hawak mong pera. Maraming sasakyang dinadala sa kanila ay hindi na sariwa. Hindi na rin second hand. Mga pang-10 kamay na yata. Puro kalawang, basag ang ilaw, tabingi ang bumper, at kapag isinara mo ang pinto, parang tunog ng sinisipang aparador. Pero para sa may-ari, ginto pa rin ito. Ito ang gamit sa trabaho, panghakot ng produkto, pamasada, panghatid ng pamilya at minsan ito lang ang kabuhayang meron sila. Kaya kapag sinabi ng mekaniko na may pag-asa pa, parang doktor na nagsabing stable na ang pasyente. Kahit ang totoo, 3 tornilyo na lang ang umahawak sa natitirang pag-asa. Kapag nakita mo ang itsura, iisipin mong imposible pa itong umandar. Pero kapag pinit ang susi, magugulat ka. Hindi dahil tahimik ito, kundi dahil parang may 10 lata ng sardinas na magkaaway sa loob ng makina habang umiikot. Pero umaandar, kumikikig, umuuga, umuugong, at higit sa lahat, kumikita. Sa mga mamahaling talyer, gagamit ng makina para malaman ng sira. Dito, tenga lang ang pagsusuri. Bubuksan ang hood, paandarin ng malakas, pakikinggan ng mabuti, tapos sasabihin ng veteranong mekaniko, balbula yan. Ikaw naman mapapaisip, paano niya nalaman? Ingay lang naman yon. Sa karaniwang tao, ingay lang. Sa kanila, boses ng makina na nagsasabi ng lahat ng sakit. Kapag tik-tik, kaunting gamutan lang. Kapag tok-tok, maghahanda ka ng mas malaking pera. Kapag crack, yari, patayin mo agad. Baka humiwalay ang makina at tumakbo mag-isa pa uwi. Hindi lang tenga ang gamit, hinahawakan ang panginginig, inaamoy ang usok, sinusuri ang kulay ng langis. Matagal na nilang kasama ang mga makina, kaya kabisado na nila ang bawat ugali. Parang nanay na alam ko ang iyak ng bata ay gutom lang, inaantok o nakalunok ng tornilyo. Ang pinakamalaking hamon, ang kakulangan ng tamang pyesa at pera. Hindi laging may tindahan ng pyesa na malapit at hindi lahat ay kayang bumili ng bago. Kaya dito lumalabas ang tunay na diskarte. Piyesang hango sa isa pang sira ng sasakyan. Bakal na pinutol, pinukpok at hinulma ng husto. Goma na pinagtagpi hanggang magkasya. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng ginagawa nila ay tsambahan lang. Maraming street mechanic ang talagang biyasa sa welding, engine rebuilding, body repair at electrical work. Ang problema lang, madalas kulang sila sa modernong kagamitan, pondo at formal na training. Kaya ang puhunan nila ay karanasan at lakas ng loob. Yung mga ganitong kotse, kapag dinala mo sa kasa, baka sabihin nila, "Boss, mas mura pa kung bumili ka na lang ng bagong bisikleta." Pero sa street mechanic, ang sagot, dalhin mo rito. Walang salitang hindi maayos. Ang tanong lang nila, magkano ang budget mo? Kapag sapat ang pera, maayos ang pyesa.
Kapag sakto lang, second hand. Kapag kapos, makakakita ka ng imbensyon na hindi kailanman ituturo sa paaralan. Ang radiator tatapalan ng anumang pantapal. Itatali na parang pinaghinala ang aswang ang bumper. Ang tambutso, iwe-welding habang may nagbabantay kung may apoy na lumalapit sa gasolina. Safety first, pero minsan safety third. Una ang diskarte, pangalawa ang bayad, pangatlo na ang safety. Kaya huwag tularan. Kapag may inaayos na kotse sa tabi ng kalsada, automatic may audience, may driver na nakatingin, may batang nakikisilip, may mga nagbibigay ng opinyon, may dumadaang mekaniko mula sa kabilang talyer na biglang sasali sa diagnosis. Parang basketball sa kanto, lahat may strategy, walang iisang coach. Minsan, 5 sila nakapalibot sa makina. Ang isa may hawak na wrench, ang iba nakatingin, ang iba naninigarilyo, at ang huli, siya ang pinakamaingay pero hindi pala mekaniko, taga doon lang. Pero kapag umandar ng sasakyan, lahat ay nagdiriwang kahit walang ambag. Isang malakas na ikot ng makina, sabay buga ng maitim na usok, sabay ubo ng lahat, success. Maraming batang lalaki ang natututo rito mula pa sa murang edad. Tagahawak ng ilaw, tagakuha ng gamit, tagapunas ng grasa at tagasalo ng sigaw kapag maling sukat ang naibigay. Sa paglipas ng panahon, natututo silang buksan at buuin ang makina na parang binubuksan lang ang lata ng biskwit. Hindi lahat nakapag-aral ng formal, pero ang workshop ang classroom nila, ang makina ang textbook, at ang sirang kotse ang final exam. Kapag napandar nila, graduate. Kapag hindi, may remedial class bukas. Sa likod ng tawanan, grasa at ingay ng martilyo, may mga mas seryosong kwento. Ang pagiging street mechanic ay kabuhayan. May pamilyang umaasa sa kinikita sa bawat repair. May batang pinag-aaral, may pagkain na kailangang bilhin, may renta at bayarin pero hindi palaging malaki ang kita. Wala rin kasiguraduhan ang trabaho. Kapag umulan ng malakas, mahirap mag-repair. Kapag walang customer, walang kita. Kapag nasugatan, walang bayad na leave. At sa ilalim ng sasakyan, isang maling galaw lang, pwedeng buhay ang kapalit. Kaya sa likod ng kakulitan nila, may tapang, may tiyaga at may araw-araw na laban. Panahon ngayon na maraming bagay ang basta itinatapon kapag nasira, ang mga street mechanic ay kabaliktaran. Para sa kanila, hindi basura ang lumang makina. May magagamit pang piston, may alternator pa, may bolt na maayos, may bakal na pwedeng i-welding kahit ang sasakyang mukhang kinain na ng kalawang. May parte pa ring may silbi, parang buffet ng pyesa. Hindi mo alam kung saan galing, pero may mapipili ka. Sa isang paraan, nakakatulong silang mapahabang buhay ng mga sasakyan at pyesa. Binabawasan nila ang agarang pagtatapon at binibigyan nila ng second, third, fourth, minsan 11th chance sa mga kotse. May mga sasakyang dapan na sa junk shop na, pero dahil sa kanila, namamasada pa rin tuwing umaga. Siyempre, hindi lahat ng repair sa tabi ng kalsada ay ligtas. May mga pansamantalang solusyon na hindi dapat gamitin ng matagal, lalo na kapag preno, steering, gulong o fuel system ang pinag-uusapan. Diyan walang biro. Ang sasakyang umaandar ay hindi automatikong ligtas dahil minsan napapaandar nga pero yun nga lang hindi na mapahinto. Sa gilid ng malikabok na kalsada habang tirik ang araw at dumadagundong ang trapiko, may mekaniko na kayoko sa lumang makina. Grasa ang kamay, pawisan ng noo at puro problema ang nasa harapan. Pero imbes na sumuko, kukuha siya ng wrench, hihigpitan ng bolt, papaluin ng kaunting starter at sasabihin, subukan mong paandarin. Uubong makina, manginginig ang buong sasakyan, lalabas ang usok na para may kapreng naninigarilyo. At pagkatapos ng ilang sandali, aandar. Hindi magandang takbo, maingay pero maandar. At sa mga lugar kung saan bawat biyahe ay kabuhayan, minsan sapat na muna yon. Dahil ang tunay na galing ay hindi nasusukat sa kinang ng talyer, kundi sa kakayahang gumawa ng paraan kapag halos wala ka ng magamit. Kaya saludo sa mga street mechanic ng Africa, mga doktor ng sirang makina, hari ng improvised repair, at mga taong kayang buhayin ng kotseng matagal na sanang nagretiro. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at mag-subscribe. Shout out
Christine and Joshua Busito from Laurel, Batangas. Leonilio Tam from Valenzuela City. Michael Mendoza from Pampanga. Ruben M. Antaso. Dimalanta family from Angeles City. Teng Compra of LA Aguso Tarlac City. JV. Jason Nakilya from Calawag, Quezon. Tom Joseph Bueta from Montalban, Rizal. Mario Pinuno, Boris Docfers at Ramil from Damam Kingdom, Saudi of Arabia. Michael Piliin ng Oriental Mindoro at sa Reyes family ng Liliw, Laguna. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.